Nasagot ang tanong ko na magsalita ang asawa ko. Salamat sa pagtawag para sabihin na narito ang asawa ko. Hindi inaalis ang tingin sa akin na sabi nito. Stand up wife, it's time to go home. Naiyak na naman ako. Lalong sumama ang loob ko kay Mommy Nora. Lennon, pagpapasyensyahan mo ng asawa mo kung hindi siya nakapagpaalam sa'yo. Napupunta siya dito. Normal lang sa anak na babae ang mamiss ang ina nila. Pagkatapos ng kasal, nilapitan ako ni Mommy Nora sa kanya inalalaya na tumayo. Pero hindi pa ito nakakalapit sa akin ay binuhat na ako ni Lennon. Gusto kong magpumiglas at kalmutin ito. Pero naalala kong sinabi ni Mommy Nora kanina. Kung magmamatigas ako at magpapadala sa galit ko, baka ikamatay ko yon ng maaga. Mababaliwala ang pangalawang buhay na meron ako ngayon. Pinahid kong luha at pumikit na lang. Hinayaan kong pangkuin ako nito. Pagdating sa labas, nakita ko na maraming nagkalat na sasakyan. At kalalakihang armado sila at napakarami nila. Delikado siya, hindi mo siya kilala. Napalunok ako ng laway nang maalalang sinabi ni Mommy Nora. Mukhang hindi ito nagbibiro sa sinasabi nito. Nang makapasok kami ng sasakyan ay umusod ako palayo. Hindi ko nilingon si Lennon. Ayaw ko itong kausapin o makita ang muka. Hanggang ngayon ay galit ako sa ginawa nito sa akin. Pagdating sa bahay ay nauna akong lumabas dito at dumiretso sa loob. Narinig kong yabag nito sa likuran ko, kaya lalo kong binilisan ng paghakbang. Pero mahabang binti nito kaya naabutan ako nito. Hinawakan ako sa braso at pinihit paharap sa kanya. Mag-usap tayo, sabi nito nang hindi ako magsalita hinila ko nito. Nikinabangga ako sa malaking katawan niya. Saan mo gustong mag-usap tayo? Sa kwarto ko? O sa kwarto mo? Nang makita nitong takot ko'y tumiim ang bagang nito. Bakit natatakot ka? Mag-asawa naman tayong dalawa. Obligasyong mong paligayahin ako sa kama dahil normal lang yun sa mag-asawa. Yan bang dahilan kaya nilayasan mo ko dahil ginalaw kita? Nag-iwas ako ng tingin at hindi sumagot. Kung sasabihin kong oo, baka magalit to. Kung sasabihin kong hindi, magtataka ito at magtatanong ng dahilan. Mabuti pang wag nang sumagot. Mukhang hindi nito nagustuhan ng hindi ko pagsagot kaya dumilim ang mukha nito. Nanlaki ang mata ko nang ipinanlibot nito ang matipunong braso sa bewang ko. Tinulak ko to palayo sa akin subalit wala akong lakas kumpara dito. Maraming maruming babae ang nagkalat sa paligid kaysa pumatol sa kanila at gumalaw ng iba. Ikaw na lang ang gagalawin ko. Mag-asawa naman tayong dalawa at malinis ka. Hindi ka naman bobo para hindi malaman ang obligasyon mo, hindi ba? Yumuko ako. Oo, alam ko naman yun. Pasensya na. Natakot at nabigla lang ako. Hindi mo naman kasi kailangang idaan ako sa biglaan. Pasensya na nga pala nung nakaraan. Hayaan mo kahit nabugbugin mo ko. Hindi na ako papasok sa kwarto mo para alagaan kapag lasing ka. Para hindi ka na magalit sa akin. Alam mong ayaw ko naman talagang alagaan ka. Sinabi lang sa akin ni Manang Dora na kailangan mo na taga-alaga. Kaya inalagaan kita. Pero kung yun pang matata mo ng pagmamagandang loob ko, mabuti pa na hayaan na kita sa susunod. Natigilan to at hindi nakapagsalita. Pinahid kong luha ko at kumuwala sa kanya. Papasok na ako sa kwarto ko. Gusto ko nang magpahinga. Hindi ko na ito hinintay na sumagot pa. Umalis ako at pumasok na sa kwarto ko. Madam, ay Diyos ko, mabuti at nagbalik ka. Yumakap sa akin si Manang Dora. Napansin kong maleta sa sahig na makitang pagtatanong sa mukha ko'y nagpaliwanag to. Nagalit ang asawa mo dahil akala niya ay tinulungan kitang tumakas. Ang sabi niya palalayasin ako kapag hindi ka nakita ngayong araw. Kaya mabuti na lang at nakita ka na. Kung hindi wala na sana akong trabaho ngayon. Nakonsensya ako na yumuko ako. Pasensya na po. Shh! Huwag kang humingi ng pasensya madam. Babae rin ako kaya naintindihan ko kung magalit ka sa asawa mo at maglayas. Hindi naman talaga tamang ginawa ni Mr. Hanson sa'yo. Lalo akong naiyak sa sinabi nito. Sumeryosong mukha nito nang hawakan ng kamay ko, pero hindi lang itong maaari mong maranasan sa kanya madam, kaya ihanda mo ng sarili mo. Katulad ni Mommy Nora, iisa lang ang nais nitong ipahayag na malupit daw at nakakatakot ang asawa ko. Kinabukasan maaga ako nagising para gumawa ng tinapay para sa lahat. Nakapag-isip-isip na ako. Susundin ko na lang ang payo ni Mommy Nora na magpapatuloy na magpanggap bilang si Maginda. Wala rin naman akong takas kaya bakit pa ako susubok? Kung nakakatakot at malupit man si Lennon, magiging matapang na lang ako. Hindi ko sasayangin ang buhay ko, natakot at umiiyak. Maging matapang ako sa asawa at hindi papayagang api-apihin ng sino man. Pagkatapos kong magluto ng sliced bread, nagtimpla ako ng kape para sa lahat.
May gagawa naman ito pero nagpresenta ako kasi gusto kong sanayin ulit ang sarili ko na gumawa ng tinapay. Noon ko pa ito hilig. Natigil lang nang mamatay ang lola ko. Mas tumuto kasi ako sa pagtitinda para makabayad sa mga utang. Pagkatapos kong maghanda, nagpatuloy ako kay Manang Dora. At sa iba pang kasambahay na bigyan ng lahat, maraming salamat madam, nakangiting pasasalamat nila sa akin. Walang anuman, heto pa, kumain pa kayo habang mainit at bagong luto. Ang sarap madam, pwede ka nang magtayo ng bakery. Hindi lang si Jake ang nagsabi nito, lahat sila ay nasarapan sa gawa ko. Kaya tuwang-tuwa ako. Pagkatapos kong bigyan lahat ng almusal ay bumalik ako sa kusina. Nagulat ako na makita ko si Lennon na nakaupo at parang hinihintay ako. Nasa nang sakin? Natigilan ako. Kanina lang sinabi nito na hindi mabango ang tinapay na gawa ko at mukhang hindi masarap. Tapos ngayon ay nangihingi ito. Naku, paano ba yan? Ubus na. Ginuso kong tagaluto. Magpagawa ka na lang ng mabango at masarap sa kanya. Hindi kasi masarap at mabango ang luto ko. Kinabukasan nag-general cleaning ang lahat dahil darating daw si Tita Daniela para bisitahin kaming mag-asawa ayon kay Manang Dora. Tumawag daw kasi ito para ipaalam na darating ito. Naalala ko noong kasal namin ni Lennon, halatang hindi ako nito gusto. Sigurado ako na konting maling kilos ko lang ay mapupuna ako nito kaya kailangan kong mag-ingat sa kilos ko. Manang Dora, anong mga yan? Takang tanong ko nang makitang nilalagyan nito ng likidong nakalagay sa maliit na botelyang lahat ng plastic bottle ng mineral water na nakahanda sa kusina. Ito ba? Para to sa mga sikmura nating lahat. Pagkatapos kumain ay iinumin natin ito para sa kaligtasan nating lahat. Kaligtasan? Ano yan? Parang vitamins po? Nag-aalinlangan itong sumagot. Parang gano'n na nga, lahat ng tauhan ni Lennon, mapakasambahay o gwardya ay binigyan ito. Kahit ako'y binigyan din ni Manang Dora. Nagbilin pa ito sa akin na inumin ko ito kapag kailangan. Hindi nagtagal ay dumating na magkakasunod na sasakyan. Alam kong si Tita Daniela ito kaya sinalubong ko ang pagdating nito. Magandang hapon po Tita Daniela. Nakangiting bati ko dito pagkatapos kong bumeso. Magandang hapon naman Iha. Bumeso din ito. Pagkatapos ay tinignan ako. Mukhang nangangayayat ka Iha. Nagpapasaway ba sa'yo ang pamangkin ko? Naku, hindi naman po. Maayos naman po ang pagsasama naming dalawa. Abala lang po ako nitong nakaraan at palagi akong puyat sa pag-aaral ng mga bagong bread recipe. Kahit seryoso at walang kangiti-ngiti, hindi nakaligtas sa mata kong pagkislap ng mga mata nito nang marinig ang sinabi ko. Mahilig kang mag-bake, Iha? Tumango ako. Opo, mahilig po ako mag-bake. Nakahiligan ko na po iyon nung bata pa ako. Gusto ko kasi na bagong lutong tinapay na kinakain ni Lola at healthy pa kaya nag-aral talaga akong gumawa ng mga tinapay na may flavor na gulay o mga prutas. Nakadama ako ng lungkot nang maalala ang lola ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako nasasanay na wala na ito. Mabuti naman Iha, pero hindi pwedeng sa pagbe-bake ka lang magaling. Dapat magaling ka rin sa pagluluto. Nauna itong naglakad papasok kaya sumunod na ako dito. Sa pamilya namin nakaugalian na hindi dapat inaasa sa chef ng may bahay ang pagluluto kapag may asawa na. At bilang babae at nag-iisang matanda sa pamilya namin, ay ituturo ko sa iyo ang tamang pagluluto at pagbalanse ng pagkain para sa asawa mo. Mataman ako nakinig kay Tita Daniela habang naglalakad ito. Para itong instriktang guro na nagsasalita sa unahan ko. Nasaan nga palang asawa mo? Hindi ba niya sinabi sa iyo ang tungkol sa bagay na ito? Umiling ako dito. Bueno, ano bang aasahan ko sa batang yun? Nasanay siya na walang nag-aasikaso sa kanya. Simula bata pa siya. Maliban sa mga tauhan. Ikaw ang kauna-unahang babae na makakasama niya sa isang bahay bukod sa mga tauhan. Kaya ituturo ko sa iyo kung paano mag-alaga ng asawa. Pagkatapos ihatid ang dalang mga gamit sa guest room na gagamitin nito, ay pumunta na kami sa kusina. Habang abala ito sa paghahanda ng mga ingredients, nilapitan ko si Manang Dora at mahinang tinanong. Manang, nasan po ang mami ni Lennon? Bakit puro tauhan lang ang kasama niya hanggang sa lumaki siya? Usisa ko dito. Natigilan ito at nag-alangan na sagutin ako. Madam, hindi dapat ito sa akin manggaling. Pero dahil asawa ka na ni Mr. Hanson, wala nang dahilan para ilihim ito sa'yo. Biglang bumalatay ang lungkot sa mukha nito. Malupit ang ama niya. Sa murang edad ay hiniwalay siya nito sa mommy niya at sinanay na maging matatag at malakas. Gusto ng daddy niya na lumaki ang asawa mo nang walang kahinaan, na walang puso para kapag minana nitong posisyon sa organisasyon.
ay hindi siya mapapabagsak ng kahit na sino. Mahabang paliwanag nito. Ngayon, alam ko na kung bakit kakaibang ugali ng asawa ko. Mismong ama pala nito ang naghubog sa ugali nito. Nakadama ako ng awa kay Lennon. Ibig sabihin hindi nito naranasan na maging normal na bata. Gusto ko sana itanong kung anong klaseng organisasyon ang tinutukoy nito. Pero tinawag na ito ni Tita Daniela para tumulong sa paghahanda ng mga lulutuin. Bilib na bilib ako kay Tita Daniela habang naghihiwato ng mga rikado para sa lulutuin. Mabilis ang kamay nito at halatang eksperto kagaya ng mga napapanood ko sa telebisyon. Pinakinggan ko ang mga payo nito habang naghahanda. Sa pagluluto daw dapat ay ginagamitan ng puso para sumarap ang luto mo. Yun daw ang pinaka-main na sangkap para sa masarap na pagkain na ihahain mo para sa pamilya mo. Ganito din ang sinasabi ni Lola sa akin noon. Tinandaan ko lahat ng miling nito kahit ng totoo ay wala naman akong balak i-apply ito sa amin ni Lennon. Naalala ko kahapon. Sinabi nito na hindi mabango at mukhang hindi masarap ang luto ko. Bakit ko lulutuan ang maarting yon? Alam ko namang lalaitin lang itong luto ko. Tumagal kami ng 3 oras sa pagluluto dahil ang daming bilin at tinuro ni Tita Daniela. Sakto namang 12:00 ng tanghalian na. Manang Dora, ayos ka lang po ba? Tanong ko rito na mapansin kong namumutla ito habang naghahanda ng mesa. Hindi lang ito namumutla, kundi lahat ng kasambahay. Madam, nariyan na si Mr. Hanson. Imporma sa akin ng bodyguard ko. Wala sana akong balak sa lubungin ito pero tinaasan ako ng kilay ni Tita Daniela. Naalala ko na kasama sa bili nito kanina na dapat sinasalubong daw ang asawa. Kaya wala akong nagawa kung hindi salubungin to. May hanayop, dumating ka na pala. Ang aga mo namang yata dumating ngayon. Akala ko ba gagabihin ka dahil nagkaroon ng aberyang isa sa negosyo mo. Ito kasi sinabi sa akin ni Jake nang tanungin ko ito. Pero tamang-tamang dating mo, kakatapos lang magluto ni tita. Sumabay ka na sa amin mag-lunch. Otomatiko na lumayo ako dito na magsalubong ang kilay nito. Maging si Tita Daniela ay kumunot ang noo. Hanayop? Yun po kasi ang tawag ko kay Lennon. Hayop kasi siya, syempre. Sa isip ko lang sinabi, naku, nakalimutan ko na dapat tinatawag ko lang na hanayop si Lennon kapag kausap kong sarili ko. Ayaw ko naman kasing tawagin tong love, babe or kung ano pang sweet endearments. Hindi kasi bagay sa amin. Pagkatapos ko magpaliwanag ay lumayo agad ako kay Lennon na ngayon ay nakasunod ang matama ng tingin sa akin. Ewan ko ba, pero simula nang bumalik ako galing kay Mommy Nora ay napansin ko madalas itong nakatingin sa akin at nakabantay sa kilos ko. Para akong binabantayan kaya nga nag-iingat ako sa mga kilos ko. Wow, Tita Daniela, parang luto ng sikat na chef ang mga niluto mo. Puri ko dito, ang ganda kasi ng presentation ng bawat pagkain. Katakam-takam at halatang masarap. Sinarapan ko talaga ang luto ko dahil special ang araw na ito, Iha. Itong first day training mo bilang totoong may bahay sa pamangkin ko. O siya, kumain na kahit baka lumamig ang pagkain. Bumaling to kay Manang Dora na napansin kong namumutla. Manang, marami akong niluto para ito sa ating lahat. Pinahid ni Manang ang pawis sa noo at alanganing sumagot. Salamat ho, ma'am. Nang tumingin sa akin si Tita Daniela na patayo ako na parang robot. Nag-uutos ang striktang mata nito. Katulad ng sinabi nito kanina, kailangan daw paglagyan ng pagkain ng plato ni Lennon. Ganito daw magsilbi ang asawa. Kaya kahit hindi ko gustong pagsilbihan ang asawa ko ay ginawa ko dahil dito. Hindi ako napagod at nagutom sa pagtulong kay Tita Daniela, kundi sa maraming bilin nito. Ang dami nitong bilin na kailangan tandaan. Year 2000 na pero dala pa rin nito ang lumang kaugalian. Dahil gutom ako, marami akong pagkain na inilagay sa plato ko. Pero agad ko itong pinagsisihan na matikman kong luto nito. Masarap ba, Iha? Tinakpan kong bibig ko para pigilan huwag isukang niluto nito. Hindi ko pa ito nalulunok pero parang mahihimatay na ako sa sama ng lasa nito. Maalat na maasim na matamis at basta lasang ewan ito. Kaya pala hindi ginagalaw ni Lennon ng pagkain nilagay ko sa plato niya. Kaya pala pinagpapawisan si Manang Dora sa tuwing pinapatikim sa kanya ni Tita Daniela ang niluluto nito kanina. I think she likes si Tita. She couldn't even utter a single word. Maybe she wants more. Nakaangat ang sulok ng labi na sabi ni Lennon. Halatang nasisiyahan sa ekspresyon ko. Ganun ba, Iha? Tumayo si Tita Daniela at nilagyan pang plato ko. Kumain ka ng marami, Iha. Malaki ang pinayat mo kaysa nang huli tayo magkita. Kailangan mo ng sustansya para malusog din ang magiging anak niya ni Lennon. Mangiyak-iyak na tumingin ako sa maraming pagkain na sa pinggan ko. Kapag inubos ko to sigurado ako na ma-food poison na ako. Tinulak kong plato ko palayo.
Tita Daniela, sorry po. Nagulat at magisilamanang sa sinabi ko. Pero hindi po siya masarap. Yumuko ako. Alam ko magagalit sa sasabihin ko pero paano nito malalaman kung walang magsasabi dito ng totoo? Maalat, matamis at maasim po ang luto mo. Hindi po siya masarap katulad ng sinasabi nila. Tukoy niya kinamanang kanina. Panay kasi ang puri ng mga ito na masarap habang tinitikman ang luto nito. Kaya pala sa tuwing tumitikim sila ay umiinom din sila. Sa palagay ko ay gamot yon na hinanda ng mga ito. Sinasabi mo na hindi masarap ang luto ko? Tumayo si Tita Daniela at malakas ninampas ang kamao sa mesa. Kanina ay mukha lang itong istrikta, ngunit ngayon ay mukha na itong leon. Nagalit na galit. Yumuko ako at kagat ang labi na tumango. Pasensya na po, pero yun po ang totoo. Ayoko po magsinungaling sa inyo. Kayo na po ang nagsabi kaninang gusto mo yung nagsasabi ng totoo at saloobin. Paano niyo po malalaman kung hindi ko pa sasabihin ng totoo? Sambit ko. Tumingin ako sa asawa ko na nakasandal sa upuan nito habang nakakrus ang braso sa matipuno nitong dibdib. Napansin kong amusement sa mata nito habang nakatingin sa akin. Madam, natatarantang awat ni Manang sa iba pang sasabihin ko. Pero hindi ako nakinig dito. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Tita Daniela at matapang na nagsalita. Hindi po ako plastic, tita. Mas pipiliin ko po na sabihin ang totoo kahit na masakit kaysa magkunwari at magsinungaling para lang mapalakas sa inyo. Pasensya na pero hindi ako ganon. Kinakabahan ako dahil sa mapangahas na sagot ko. Pero totoo yon, ayoko magsinungaling dito. Ang sabi nga ng lola ko noon, hindi bali na daw na masaktan ka sa katotohanan. Huwag ka lang sa kasinungalingan. Sanay ako na instrikta at seryosong mukha ni Tita Daniela, kaya nagulat ako nang bigla itong tumawa ng malakas. I like you, Iha. Ikaw ba talaga yan, Maginda? Namutla ako sa sinabi nito. I mean, look at you. Ibang-iba ka na sa dating timid at walang kibon na dalagang nakilala ko. You look more beautiful, jolly, and alive. Ang laki ng pinagbago mo simula nang bumalik ka. And I like you even more because of that. Tinawag nito si Manang at iba pang kasambahay para ipaligpit ang mesa. Nakangiting tumingin sa akin ito. Bagay na bagay ka sa pamilyang ito, Maginda. Hindi ka lang maganda, matapang at totoo ka pa. Ang swerte ng pamangkin ko at naging asawa ka niya. Isang linggo lang dapat si Tita Daniela mananatili dito sa bahay pero nagustuhan nito na magtagal pa kaya umabot to ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwan ay wala kaming ginawa kundi ang kumain sa labas, mag-shopping, magluto, pumunta ng ibang bansa at kung ano-ano. Sinuot sa akin ni Tita Daniela isang mamahaling kwintas na binili nito sa Germany para sa akin. Nang makita nito na bagay ito sa akin ay ngumiti ito. Bagay na bagay sa iyo, Iha. Thank you po, tita. Kinuha ko ang binili kong scarf at binalot sa leeg nito. Nalaman ko kasi napupunta to sa Alaska next week. Sa pagkakaalam ko'y malamig doon kaya itong binili ko. Para po pala sa inyo, tita. Naku, pasensya na po. Hindi niyo po ba nagustuhan? Nakita ko kasi na hindi to kumibo. Nakatingin lang ito sa scarf na binili ko. No, Iha. Actually, I love it. Nagulat lang ako dahil ito ang napili mong ibigay sa akin. Nabanggit niyo po kasi na pupunta kayo next week sa Alaska. Naisip ko kasi na hindi niyo na kailangan ng maraming alahas dahil marami na kayo noon. Saka ayaw kong bumawas ng malaki sa pera ng asawa ko, kaya scarf na lang pong binili ko. Hindi ganun kamahal pero may makinabang naman po. Nagulat ako nang yakapin ako nito. Iha, sa wakas may tao din ako na nakilalang katulad mo na hindi ako kailangang i-please at kaya na maging totoo. Nagsasawa na kasi ako sa mga tao na walang ginawa kung hindi ang i-please ako dahil lang isa akong hands-on. Soon, maintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Dagdag nito. Ngayon ang huling araw nito sa bahay kaya naman sinulit naming 2 oras habang nandito pa siya. Nang sumapit ang gabi ay tinulungan ko ito na ihanda ang mga gamit niya. Nakaramdam ako ng lungkot sa maikling panahon kasi na nakasama ko si Tita Daniel ay napalabit na ako dito. Akala ko noong una ay masama din ang ugali nito katulad ni Lennon pero mali ako. Bagaman istrikta, mabuting tao ito. Bakit, Iha? Tanong nito nang makitang malungkot ako. Wala po, tita. Naisip ko lang na mamimiss kita pag alis mo. Ito kasi ang dahilan kaya nabawasan ang lungkot ko dito sa bahay. Feeling ko kapag kasama ko to ay ligtas ako kay Lennon. Lumamlam ang mata nito bago ako nilapitan at niyakap. I'm going to miss you too, Iha. Don't worry. Bibisitahin kita once na bumalik ako galing ng Alaska. Sige po, tita. Aasahan ko po yan. Matagal kaming nagpaalam sa isa't isa bago to sumakay sa sakyan at umalis na. Kumaway ako sa sinasakyan nito hanggang sa tuluyan nang mawala ito sa paningin ko. Mukhang nagustuhan ka talaga ni Ma'am Daniela, madam.
Komento ni Manang habang nakatanaw din sa sakyang katabi ko. Ngayon ko lang nakitang tumawa at ngumiti si Ma'am sa nakalipas na maraming taon. Kumunot ang noo ko. Hindi tumatawa o ngumingiti. Ibig bang sabihin ay malungkot ito palagi? Malungkot na nakatanaw si Manang sa kawalan ng muli itong magsalita. Simula nang mamatay ang asawa at anak niya ay hindi na siya tumawa o ngumiti. Katulad ni Lennon, nilagyan niya ng harang ang sarili niya sa lahat. Natakot na siyang magtiwala sa iba o magpakita ng nararamdaman. Binuhos niya ang kanyang panahon para alagaan si Lennon. Siya ang tumayong magulang ni Lennon nang mawala ang magulang niya. Nagulat ako sa narinig ko. Si Tita Daniel ay nawala ng pamilya. Lalo ako nalungkot sa narinig ko. Pareho pala sila ni Mommy Nora ng sinapit. Ikaw ang kauna-unahang babae na naging malapit kay Ma'am Daniela. Pangalawa sa iyong asawa, Madam. At masaya ako na makita yon. Mababawasan ng mga alalahanin ko na baka hindi kanya magustuhan. Ani ni Manang nahalatang masaya sa pagiging malapit namin ni Tita Daniela. Ako din, Manang, tuwang-tuwa na sambit ko. Siya nga po pala, Manang, ano po yung sinasabi ni Tita Daniela na mafia boss? Ball na pupuntahan namin ni Lennon. Natigilan ito, parang ayaw akong sagutin kaya nagtaka ako. Doon pa lang sa tawag sa event, nagtataka na ako. Tunog delikado kasi. Mafia ball? Anong klaseng event yon? Tumikim ito. Hindi na dapat sa akin manggaling kung anong klaseng event ang pupuntahan niyo, Madam. Mabuti pa ipumasok na tayo sa loob. Naghihintay si Mr. Hanson sa study room. Ayaw ko mang pumuntay, wala akong nagawa. Kailangan ko itong kausapin hinggil sa ball na sinasabi ni Tita Daniela. Ayaw ko sumama dito. Come in, boses yun ni Lennon mula sa loob ng study room. Pagkapasok ko'y tumambad sa akin si Lennon na nakaupo sa swivel chair nito. Pinatawag mo daw ako. Nalaki ang mga mata ko na makitang hawak nito. May nililinis tong baril, hindi lang isa, kundi marami. Parang nalulun kong dila ko at hindi na makapagsalita. Hindi naman itong unang beses na nakakita ko nito. Sa lugar namin ay maraming mayayabang na kapag nalasing ay kanya-kanyang labas ng baril. Mga pulis na nagro-ronda na may dalang mga baril. Pero ito ngayon, kahit sana ko lumingon ay puro baril ang nakikita ko. May nakasabit sa dingding. Iba't ibang klase, kulay, haba at laki. Hindi dapat tawagin na study room itong silid. Mas bagay dito ang guns room. Napatayo ako ng tuwid ng ibaba nitong hawak at tingnan ako. Aren't you going to sit? Umupo ako ng tuwid nang hindi tumitingin dito. Ramdam kong paninitig nito pero binaliwala ko yun at umakto na parang hindi tensyonado. Ano kayang tagpong maabutan ni Karil na labis niyang ikakahabag? Anong mangyayari sa kanya na labis niyang ikakatakot? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.